22 verse 1. So ating nga pong basahin muna ito. Psalm 22 verse 1 or Howell 22 verse 1. Okay? My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring? Lord God, once again, we thank you, Lord, for your faithfulness. Alam namin na, Lord, na this afternoon, mangungusap ka pong muli sa bawat isa sa amin to enlighten us, to encourage us, as well to help us, O Lord, in our walk in this life. Maraming salamat, Panginoon. Lord, aking na pong tinatagubilin ang iyong salita. Maraming salamat sa paggamit mo sa atin, O Lord. Ikaw po ang makita at ako'y isang instrumento lamang. Salamat po as well sa aming mga kapatid. Lord, tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng bukas na pang-unawa, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po, ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so itong ating talata, ito ay sinulat ni King David during the time na siya ay nakakaranas ng matinding paghihilagpis. Matinding kahirapan, matinding kalungkutan. Okay? Every time we read the Psalms or awit, sa Tagalog yung awit, of course, it reminds us na this book is about song. Ito yung mga nasa inyong kanta. Kumbaga sa panahon natin, the book of Psalms is parang song hits. At may iba-ibang bahagi yan. Merong kumbaga sa song hits, merong rock song, merong love song. Ayan, diba? So, the book of Psalms, may tinatawag tayong praise psalms. Okay? Or aawit papuri sa Diyos. Meron din tinatawag na lamentation. O panaghuhoy na pag-awit. Ayan. So, yan yung we should be reminded na every time we are going to read the book of Psalms, hindi siya katulad ng ibang mga literature. For example, the book of Acts, usually historical yan. So, itong aklat ng awit, very emotional ito. Yung mga sumusulat dito, binabase nila ito sa kanilang mga naranasan sa kanilang buhay, kaya full of emotions ang book of Psalms. Ngayon dito sa ating talata, King David, at this time nung sinulat niya ito, ay inihahayag niya yung kanyang naranasang matinding pighati. Napakalalim na Tagalog. Dalamhati. Matinding paghihirap. Matinding kalungkutan. Okay. Sa mga panahon na ito, nung isinulat ni Haring David ito, i-describe niya yung kanyang naranasan. Dito, ang karanasan niya ay sabi niya sa verse 12 and 13, ipakita natin, he is being surrounded. Siya ay napapaligiran ng mga matitinding kalaban. At hinalintulad nga ni Haring David ang mga kalaban niya at this time sa mga hayop na mga mababangis. Okay, dito sabi dito ni Haring David, many bulls have compassed me, sabi niya. Maraming mga toro na ako ay napapaligiran. At itong mga toro na ito, it pertains to the Basan. Ang Basan ay isang, sa panahon na yun, ay isang bansa na kung saan ay may mga malalakas na mga armas na pangdigmaan. Kaya sabi niya, napapaligiran ako ng mga toro. Maraming toro itong nakapaligid sa kanya. Okay? At then sinabi rin niya na meron ding leon. Ang sabi niya, ako ay parang nasa bunganga ng leon na handa akong lamunin. Ang sabi ni Haring David,
yung lion na ito, it pertains to King Saul at that time. Sapagkat pagka sa Hebrew literature, pag sinabing lion, okay, it pertains to the king of Israel. At this time, si King Saul ang hari ng Israel. Okay? Sabi niya, kasi during that time, si Haring David at itong si King Saul, hinahanting siya ni King Saul eh. Ay hinahanap-hanap siya, at ang goal ni King Saul ay upang paslangin itong si Haring David. Kaya si Haring David yung time na to, ipatago-tago, tumatakas siya. Hindi dahil takot siya kay King Saul, sapagkat ayaw niyang galawin ang iniram ng Diyos na maging hari ng Israel. Si King Saul nung panahon na yun ay pasaway. Lumalabag na siya sa pamantayan ng Diyos. Si King Saul, yung time na ito ay sumangguni na siya sa tinatawag na mga espiritista. Ayaw ng Diyos yan. So naging pasaway na si King Saul at this time. Pero kahit naging masama si King Saul, ayaw galawin ni Haring David. Ayaw niyang saktan si King Saul dahil pinili ito ng Diyos na maging hari ng Israel. So sumunod na kalaban niya sa verse 16 naman. Sabi ron, I was surrounded by many dogs. Yung dogs dito, sa panahon na yan, it portrays the Assyrian. Ang Assyrian kasi at that time, sila po yung pinakamaraming sundalo when it comes to numbers. Napakaraming nilang bilang. So yan yung mga enemies ni King David na dinidescribe niya during this time. I am being surrounded by my enemies. At itong mga kumakalaban sa kanya ay talaga namang matitindi. Ang masaklap pa dyan ay kasama pa ang hari ng Israel din, si King Saul. At sa verse 17 naman, bukod sa napapaligiran siya ng maraming kalaban na nagdudulot sa kanya ng bighati, meron pang isang bighati na nagdudulot sa kanya at this time, yung lakish na paghihirap ng kanyang katawan. Ang sabi niya rito, I may tell all my bones, they look and stare upon me. Sabi niya dyan, at sa mga susunod pang talata, ang aking laman ay nahihiwalay na sa aking buto. Actually, this is an idiomatic expression ni King David. Kung saan dinidescribe lang niya yung labis na paghihirap niya, hindi naman to literal na talagang nahiwalay na yung laman niya. Dinidescribe lang niya in this way kung paano ang hirap na kanyang nararanasan. Sabi niya, ang aking laman ay halos nahihiwalay na sa aking buto. Ang aking dila, sabi niya ganyan, ay nakalaylay na sa aking baga. Sabi niya, medyo tanda ng kanyang nakapaguran at tanda ng kanyang hirap. Para siyang uhaw na sa mga oras na ito yung kanyang katawan, yung paghihirap niya. Maging ang aking mga buto, ang sabi niya ay lasog-lasog na, halos disjointed na, ang sabi ni King David dito. So ito yung mga nararanasan po ni King David nung siya ay nabubuhay pa. Pero alam po ninyo mga kapatid, hindi yan yung pinaka main reason ng deep agony ni King David, kung hindi ang pinakamabigat na dahilan na siya labis na nagtibigati dahil pakiramdam niya siya ay iniwanan ng Diyos, na siya ay pinabayaan na ng Diyos. Kaya dito sa ating talata, ang bungad niya, my God, why hast thou forsaken me? Bakit? Sabi niya, O Diyos ko, bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko pinabayaan? Humihingi ako ng saklolo sa iyo. Bakit hindi mo ko tinutulungan? Ito ang deepest agony ni King David. Hindi yung napapaligiran siya ng kalaban. Alam natin si King David ay matapang. Hindi yan basta-basta umatras sa labanan kung paano niya pinabaksak si Goliath na isang napakalaking tao, higante, sabi nga nila, pero yung time na yun, isang musmus pa lang, pero hindi siya natakot. Wala sa kanya that he is being surrounded by the enemy. Pero ang pinaka-deepest agony ni King David ay yung makita niya ang sarili niya, iniwan na siya ng Diyos, pinabayaan na siya ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon,
reflect on the experiences of King David sa buhay natin. We are also being surrounded by many enemies in our present time. Napakarami. May maliliit na kalaban. Meron ding na mga matitinding kalaban na nararanasan, na encounter natin. At ang matindi pa po nito, kapatid, araw-araw may kalaban tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos. Remember, King David, nagkaroon siya ng kaaway dahil mananampalataya siya ng Diyos. Gayon din tayo, mga mananampalataya tayo ng Diyos. Our sufferings, our trials, our pains is not ordinary, mga kapatid. Hallelujah. Kung iisipin natin, mga kapatid, yung karanasan ni King David, hindi malayong nararanasan din natin ngayon. Pare-pareho tayo ditong nagkakaintindihan sa aking sinasabi. And one thing na dapat nating malaman, kapatid, sa Panginoon, even Jesus Christ experienced this. Kaya kinote din ito ni Jesus Christ nung Psalms 22 verse 1. Nung siya ay nakapako sa krus, ang sabi rin ni Jesus Christ, my God, why hast thou forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? I remember Jesus Christ said in John chapter 16 verse 5, sabi niya, remember this, I tell you, kung ano ang naranasan ng inyong Panginoon ay inyo din mararanasan. Mararanasan natin ito, mga kapatid, dahil tayo ay mananampalataya ng Diyos. Amen. Kaya congrats kung nakakaranas ka nito. Tanda lamang yan, kapatid, na may relasyon ka sa Diyos. Remember, sabi ni King David, my God. Amen. Ang matindi pa nito, mga kapatid, remember, Jesus Christ, itinuro po niya na tayo, hindi lang natin Diyos ang Ama, kung hindi Ama pa natin siya. And there is a promise na pinangako ni Jesus. Basahin natin ang Matthew 28 verse 29. Ito yung pangako. Sabi ni Jesus Christ 28 minus 1. Diyan na. Matthew 28. Wala? Walang Matthew 28? Hindi, verse 20 na. Tama. May kabaligtad ako. Sabi nga dito, and though I am with you always, even unto the end of the world. Nasabi ni Jesus Christ, ako ay papasa iyo, sasamahan kita hanggang sa mga huling sandali. Pangako yan ng Panginoon sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya sa panahon na ito. Kaya tandaan natin, do not think na anuman ang naranasan mo po sa buhay mo ngayon, kahit anong klaseng enemy yan, handaan mo, may pangako ang Diyos, kasama natin siya. You say, Amen. In fact, si King David, hindi rin naman siya iniwan ng Diyos eh. Nakita naman natin ang buhay ni Haring David, kung paano siya pinagtagumpay. Although nakakaranas si Haring David ng ganitong mga matitinding labanan, pero hindi siya pinabayaan pa rin ng Diyos. Pinaparanas pa rin ng Diyos ang kanyang katapatan, pinagtatagumpay pa rin niya si Haring David. Amen? Hallelujah. Kaya sa atin, tandaan natin, anytime makakatawag tayo sa ating Diyos, at ang napakaganda pa nito, Roma 8:15, we can also call God our Abba Father. Mas malalim po yun pag sinabing Ama.
Ibig sabihin, may relasyon ka sa Kanya. May relasyon po tayo sa Kanya. Ayan. Pakita nga natin yung mga pointers natin, anak. Tatlo yung pointers natin. God is above all things. Pangalawa, God is above priorities. And pangatlo, ating pag-uusapan, God above all checklists. God above all things. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, halimbawa, yung failures mo, failures ko, lagi natin tatandaan na higit ang Diyos sa ating mga failures. Kahit anong klaseng problema ang dinaranas mo, kahit anong klase, tandaan natin, God is above our problems. Sama-samahin mo na lahat ng problema ng buong mundo, still God is above all the problems. Yung takot mo, tandaan mo, higit ang Diyos sa takot mo. Kaya, katulad ni Haring David dito, every time, tao lang po tayo. Every time na dinadapuan ka ng takot, every time na tinatapuan ka ng pangamba, lagi mong tatandaan ito, kapatid, higit ang Diyos sa problema mo. Higit ang Diyos sa lahat ng kinakatakutan mo. All you have to do is call to Him, my Lord, my God, my Father. Katulad ni Haring David. Si Haring David, sa kabila ng kanyang dinaranas, palagi niyang iniisip yan. Priority niya lagi ang Panginoon. Lagi niyang iniisip, nandiyan ang aking Diyos. Amen? Amen. Okay. Next point, God is above our priorities. Okay. Yan lang. God is above our priorities. Lahat po tayo ay merong priorities sa ating buhay. Mananampalataya man o hindi, we have priorities in life. Okay? Some of our priorities, karamihan yung pangarap natin. Yung pangarap natin o hindi kaya yung gusto natin. Ito yung mga priorities natin sa ating buhay. Meron akong narinig na very common na ini-embrace na kasabihan ng mundo ito. Yung kung narinig nyo na, yung sabi na huwag kang mabuhay sa pangarap ng iba, bagkus mabuhay ka sa sarili mong pangarap. At least mabigo ka man, ipangarap mo naman yun. Nasaktan ka man, at least pangarap mo naman. Kaysa mabuhay ka sa pangarap ng iba. Isa pa yung narinig ko na huwag kang mabuhay para sa iba. Mabuhay ka para sa sarili mo. Narinig ko yan. Actually, yung mga taong pinaniniwala nito at ini-embrace ito, pinalalabas nila na ang Diyos ay King Joy. Pinalalabas nila ang Diyos ay makasarili. Na para bagang wala siyang pakailan sa pangarap mo. Yung tinatawag na worldview. Pero ano ba talaga sinasabi ng Biblia? Wala ba talagang pakialam ang Diyos sa atin? Ang Diyos ba talaga ay makasarili? Yung gusto lang ba niya? Bakit hindi natin dapat ipurso yung dreams natin? Bakit hindi yung gusto natin? Totoo kaya? Ano ba sinasabi ng Biblia? Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11, sabi rito ng Panginoon, for I know the thoughts I think toward you, sabi niya. Thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Sa Tagalog, ang sabi ng Diyos, ito ang iniisip ko, ito ang plano ko para sa iyo, ang sabi niya. Ang plano ko ay para sa iyong ikabubuti, hindi ikasasama mo. Ito, sabi ni Lord, ang plano ko ay para sa iyong ikabubuti, hindi para sa iyong ikasasama. At sabi pa niya, upang gayon ay dulutan ka ng pag-asa. Ganun naman pala, hindi naman ito pala totoo. Ang worldview na ang Diyos, sarili lang niya ang iniisip niya, yung
gusto lang niyang iniisip niya. Kasi ang sabi niya, ang iniisip ko ay para sa kapakanan mo, para sa ikabubuti mo. And it's not true that God is selfish, na yung gusto lang niya. Isa pa pong maganda, kapatid, yung sumunod na praise, ang sabi ni God dito, to give you an expected end. Sa ating mga tao, we are so limited that we cannot see what really will happen exactly in the future. Kaya sometimes, yung gusto natin, we are pursuing this on our own dreams, at ayaw nating tanggapin yung gusto ng Diyos, yung gusto ko ang masusunod, Lord. Pero ang problema, kapatid, we are limited. Hindi mo alam yung pinupurso mo, yung palang ikapapahamak mo at the end, na alam na ng Diyos na mangyayari. Kaya ang sabi niya, to give you an expected end. Kasi ikaw hindi mo alam. Upang sa ngayon tulutan ka ng pag-asa. Upang kung sakaling dumating, dahil sa kakulitan mo, na pinupush mo yung gusto mo, at least, andyan yung pag-asa. Tandaan natin, life in this world cannot be perfect. It can never be perfect. But if you will just submit kung ano ang gusto ng Diyos para sa buhay mo, tandaan mo ito, hindi ka mauubusan ng pag-asa. Kahit anong dumating na problema dahil sumunod ka sa gusto ng Diyos, malalagpasan mo, kapatid. Are you there? Hello? I have an example, may isang bata na gusto niya kumain ng chocolate. Talagang gusto niya yung chocolate. Sabi ng doktor, ang binigay sa kanya, mansanas. Sabi ng bata, ang kulit naman ng doktor nito. Ang gusto ko nga chocolate eh. Pangarap ko, chocolate. I don't like apple. Hindi niya sinunod yung gusto ng doktor, sinunod niya yung sarili niya. Bilamon siya ng chocolate, kain dito, kain doon. Sabi niya, nasunod ang gusto ko. Wala akong pakialam kahit anong mangyari sa akin. Basta nakakain ko ngayon ang gusto ko. And then biglang sumakit ng ipin. Kakakain ng chocolate. Ang sumakit ng ipin na rin ito. Hindi ba rin, nasunod naman yung gusto ko. Aray, ouch! Taas ang kamay ng nakaranas ng sakit ng ipin. Taas. Hindi ba nung naranasan niyo yung sakit ng ipin niyo, nung nasasabi niyo, oh, pwede ko lang ibalik yung nakaraan. Ayaw mo to. It hurts! Ako naranasan ko yan eh. Yung yapang ko, nung nandoon na ako sa pain, halos mamatay ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kahit pa tumawag ako kay doktor, nandun na yung sakit. Sasabihin ng doktor, maghintay ka pa ng 7 days. Kailangan maglayo pa sa bubunutin niya. Ay, ang tagal pa doon. Ang sakit-sakit na. I want to get rid of this. Tulagan tayo. We want to pursue what we want. Pangarap ko to. Wala kang pakialam dito, Lord. Ito ang gusto ko. Buhay ko to. Tama. Maraming ganyan klaseng tao eh. Buhay ko to. Wala kang pakialam, Lord. At kahit mapahamak ako, at least masaya ako kasi ito ang gusto ko. Nasasabi ko lang yan, pero pag nandoon ka na, mahirap. Ang hirap ng sakit ng ipin. Nakakapraning. Eh ngayon, kung sinunod ng batang ito ang gusto ng doktor, kinain niya yung mansanas. Hindi niyo ba alam kung anong purpose ng doktor, bakit mansanas mo na pinakain? Kasi patitibahin yung ipin mo. Upang sa gayon, pagkain mo na ng chocolate, hindi ganun kasasakit ang ipin. Nakukuha natin yung point. All we have to do is just trust kung ano ang gusto ng Diyos sa atin, hindi enjoy ng Diyos. And we also have to understand din, mga kapatid. Remember ang sabi niya, I know the plans for you na ikabubuti mo. Hindi naman lahat ng pangarap na lang natin ay ibibigay niya. Ang ibibigay lang ng Diyos, yung ikabubuti mo natin. You say amen?
Kahit kailan, wala pong plinanong masama ang Diyos sa kanyang mga hinirang na anak. Basahin natin yung Santiago 1:13. James 1:13. Sabi rito, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempt he any man. Sabi nito. Sa Tagalog, huwag isipin ng tao na tinutokso ka ng Diyos para ikaw ay pahirapan. Tinutokso ka ng Diyos para sa iyong kasamaan. Never think of that sa ating Diyos. Bagkos baliktad pa nga. Ang iniisip ng Diyos sa atin ay yung ikabubuti po natin. All we have to do is just to trust in the way of our Lord. Dahil yung gusto ng Diyos, handaan mo, ikabubuti mo. Amen? Amen. Tandaan natin that our Father, our God, our Lord knows best for us. Alam ng ating mabuting Diyos kung ano ang the best para sa atin. Hallelujah. Tandaan natin kung bakit kailangan ang priority natin ay ang Diyos, yung kanyang kalooban, yung kanyang kagustuhan. Sabi nga, God plus nothing is everything. But everything without God is nothing. Kaya i-priority natin kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Tuloy sa inyo. Point 3. Tingnan natin yung checklist. God above all checklist. Ito yung, ang ibig sabihin itong checklist nito, dito natin makikita kung sa ating ang buhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, kung nauuna nga ba talaga ang Diyos sa ating buhay. Kung gagawa tayo ng listahan, mga kapatid, na pinakamahalaga sa ating buhay, ay makikita mo na number 1 sa listahan mo, dapat si God. So, titignan natin yung checklist. 3. May 3 dito. Pakita natin yung 3. Ay, hindi ko pala na-post. Sige, dyan na. 3. Una, check your heart. And then next, check your mind. And third, check your energy, the use of your energy. Una, check your heart. Si Lord ba ang number 1 sa puso mo? Siya ba talaga yung tinitibok ng puso mo? Ayan. Si Haring David po dito, in any situation of his life, makikita natin yung pag-ibig ni King David sa Diyos. In good times and in bad times, si Haring David, lagi ang hinahanap ng puso niya ay yung Diyos. Yung maka-fellowship niya ang Diyos. Si Haring David, makikita natin most of the time na kanyang makikita mo yung pagiging priority niya kay Lord, yung makikita mo yung above lagi si Lord sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Lahat ng halos isulat niya na awit, lagi nga umpisa ay patungkol kay God. For example, in Psalms 51 verse 1. Yung verse 1 dyan, ang tinatawag niya agad, Diyos. Nung siya ay nahulog sa matinding pagkakasala, Diyos agad. Psalms 23, comfort. Nung siya ay nasa rulok ng tagumpay, Diyos pa rin. My Lord is my shepherd, I shall not want. Ngayon dito nga sa ating talata, makita mo na sa matindi siyang bighati, pero sino pa rin ang nakikita mo una sa Kanya? My Lord, my Lord, my God, my God. We should check our heart. Kung ganito ang ating puso, congrats, isa yung indikasyon na sa buhay mo, pinakamahalaga nga ang Diyos.
Amen? Next thing. Wala pala, no? Next, yung mind. Paggising mo sa umaga, kapatid, sino ang unang-unang pumapasok sa isip mo? Amen? Bago ka matulog, sino ang huling pumasok sa isip mo? Sino una? Sino huli? Gaano mo kadalas maalala ang Diyos? Kung lagi mo ito ginagawa, kapatid, congrats po. Priority mo nga talaga ang Diyos. Number 1 siya sa listahan mo na mahalaga sa sarili. Amen? Pangatlo, energy. Lahat tayo nauunawaan ng Diyos. Lahat tayo maraming pinagagamitan ng ating lakas. Kaya nga araw-araw naman napakabuti ng Diyos, binibigyan ka ng lakas. Mo ba alam na ang lakas ay regalo ng Diyos para magawa mo, makonsume mo? Pero ang tanong, may lakas pa ba na natira para kay God? Nais nga lang ni Lord kahit na konti na lang yung lakas na maiiwan mo para sa anong ibig sabihin? Do you still think to use that energy na natira sa'yo to have fellowship with the Lord? Congrats, nandito ka ngayon Sunday. Ibig sabihin, hindi ka pumayag na yung lakas na maaaring yan na lang natitira sa'yo, inilaan mo sa oras na ito para magsimba, para lang maka-fellowship si Lord. Tandaan natin, kapag sa buhay mo, ang energy mo ay wala kang inilaan kay Lord, nakakalungkot. Ang ibig sabihin, hindi talaga siya ang priority mo. Hindi ni Lord, na lahat ng lakas, ilaan mo na lang sa Kanya, naiintindihan ka ng Diyos ko. Pero ang tanong, gaano kadalas na maubusan ka na ng lakas ng Lord? Amen? It's a reminder to us. So yan yung tatlong checklist na titignan natin. Why? Because in Matthew 22, verse 36 hanggang 38, ito ang utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Dapat priority mo sa puso mo ang Diyos. Priority mo ang Diyos sa isip mo. At ibigin mo ang Diyos ng buong lakas. Tandaan natin, huwag naman papayag ka na maubos na ng lakas mo, wala ka ng lakas na mailaan sa Panginoon. So what we have learned for today, at bago yan, ito ang question, ang challenge sa bawat isa sa atin. Tingin po tayo lahat sa screen. Tanungin po ninyo ito sa inyong sarili. Who is above all in your life? Sino ba ang nauuna? Ang laging nasa taas, laging priority ng iyong buhay. Kaya tatandaan nyo ito. Ganun tayo lahat. Pag-arap ka sa salamin, gumanyan ka. Lagi to remind us that God is above all things. He is our priority. He is number 1 in our hearts, in our mind, and of course, the use of our energy. Palakpakan natin ng Diyos. What we have learned for this day, God is always above all things. He is above on our enemies. Maraming klaseng enemies, worries, fears, failures, and etc. But always remember that God is above all of our enemies. God is above treasures. Kahit anong tagumpay na inaabot mo ngayon, kung paano ka pinagpapala ni Lord, tandaan mo, above pa rin dapat si Lord sa tagumpay mo. Any success, any achievement, huwag mo ipagpapalit sa yan sa Diyos. Dapat laging siya ang above. May say amen. Next. God is above all kingdoms. Tandaan natin, wala kang dapat katakutan ng mga spiritual darkness dito sa mundo ito. Never fear them because God is above all kingdoms. And last, wisdom. Ang talino ng Diyos lang ang laging above. Kaya huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi. Huwag kang sabi ko nga doon sa post ko,
Ang mga mananampalataya hindi dapat nabubuhay sa sabi-sabi ng tao kung hindi kung ano ang sinabi ng Diyos. Can you say amen? Ayan. Next, God must be our priorities. Yan ba yung class na yan? Sige, next. Ayan. Ayan yung checklist. Huwag niyong kalimutan. Yan yung heart, yung mind, and our energy. Let us pray. Father God in heaven, we thank you so much, O Lord, for the message of this afternoon. Father God, you are our faithful God and our faithful Father. You love us, O Lord, and no one can separate us from your love. Thank you, O Lord, for that assurance of relationship. And the good thing, O Lord, you are above all things. Makakaasa kami na higit ka sa lahat ng kaharian, ng kalaban namin. All of this, Lord, you are always above. And thank you also for reminding us that you should be above in all of our priorities, O Lord. Because without you, O Lord, even we have everything, that is nothing, O Lord. Only you, Lord, can truly satisfy our souls, O Lord. Thank you so much. Even you reminded us, O Lord, that we should check our heart and our mind and the use of our energy. Upang sa gayon, this will remind us, O Lord, that ikaw nga talaga ang pangunahin na mahalaga sa aming mga buhay. Once again, O Lord, akin na pong tinatagubilin ang mensahe sa hapon na ito na siyang tumulong at humubog po sa aming buhay Kristiyano. Akin na pong tinatagubilin ang aking mga kapatid. Alam ko, Lord, hindi mo sila papabayaan. You have better plans for them. Thank you, O Lord. And this we ask to you, Father, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the fellowship of the Holy Spirit, na tayo magsabi, Amen. Tandaan mo to. Ano to? God bless you all.